Hi, we're Blackpink, and this is Pop Quiz. This is Pop Quiz. Parami ng parami ang nauhumaling sa K-drama at K-pop sa loob at labas ng South Korea. Maging sa Pilipinas, inaabang-abangan at pinag-iipunan makabili lamang ng mamahaling tiket ang mga idol na sumasayaw na kasing energetic ni Gary V na may ngiting pang commercial ng toothpaste sa entablado, mga aktor at aktres na nakakabighan sa TV screen. Nag-iiwan ito ng ilusyon ng South Korean entertainment ay nakakagayuma. Pinapakita nila ang husay ng mga batang talents na halos perpekto, walang kamalian. Kaya naman kinilala ang South Korea bilang isa sa mga entertainment capital sa international stage. Pero sa likod ng mga abs ng mga opa natin na ito at mga flawless skin na mga uni, may mga sikreto pala silang mas madilim pa sa butas ng ilong ni Mike Tyson. Sa una parang fairy tale, kumakanta, sumasayaw, ngumingiti sa stage na parang walang utang, habang sa backstage may nagpapanik attack at may hindi pa kumakain ng 3 araw. Welcome to the magical world of K-pop. Ipapangit ng kanilang pinagdaanan kung saan ang kasikatan ay may kakibat na pagod, gutom, luha at minsan utang. Tito John's TV. Ang training sa Korea ay hindi basta-bastang parang Zumba, gaya ng kapitbahay mong mukhang putol na timba. Akala mo ba na yung idol mo lumalabas lang sa TV isang araw tapos biglang sikat na? Naku po, kung alam mo lang na pinadaan muna sila sa Korean version ng Hunger Games na minsan nagsisimula pa yan sa edad 12. At ang training, matindi pa sa lalaban ng boxing. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 na madaling araw. At bawal kumain ng extra rice, may disciplinary action. Kung mahuli kang kumain ng cup noodles, mag-alsa balutan ka na dahil tanggal ka na sa lineup. Matagal ang training, karaniwan ay 7 taon hanggang 10 taon. May mga idol pa nga tulad ni Jisoo na nag-train ng 15 years bago mag-debut. Si Jihoo naman ng Twice halos 10 years. Ipinapakita nila kung gaano katagal ang kailangan para makabot sa high standard ng agency bago sabihing ready ka nang i-introduce sa publiko. Pero hindi natatapos doon. Kasabay ng nakakapagod na training schedules at matinding competition, sa isang agency pa lang, posibleng may 100 trainees ang nag-aagawan para sa isang spot, sa isang grupo. Pero ilan lang makakapasa at makakadebut. Grabe, bata pa lang stress na. At ang masaklap, malaki ang investment ng parents sa singing and dance lessons, housing, medical at iba pa. May contract pa yan. Kung titigil o susuko sila bago mag-debut, ang pamilya ay kailangan magbayad ng training cost. Kaya marami ang nabibitag. Ang ibig sabihin, hindi basta-basta makakaalis kahit gutom, pagod o depressed. At pag nag-debut na, hindi pa okay ang lahat. Mas lalo pa silang pipigain. Debut daw, pero ang totoo, deputya. Dahil may utang pa sila sa training, sa costume, sa K-pop diet nila na 3 dahon ng petchay at kalating itlog ng pugo lang naman. Pagkapasa naman nila sa debut, hindi doon natatapos ang laban. Ang totoong pagsubok ay nagsisimula pa lang. Dahil maraming idols na napasilalim sa unfair contract, matagal na work hours at patuloy na pressure para manatili silang popular. Kadalasan ng rookie idols ay nakakontrak ng 10 to 13 years. Pero noong 2009, may 3 K-pop boy bands sa SM Entertainment ang pumalag at ibinulgar ang ganitong unfair na kalakalan. At dahil doon, noong 2010, ipinatupad ang standard contract na 7 years. Pero kahit may batas na pinapatupad para sa ganyang kalakalan, marami pa rin hindi nasunod na agencies. Magulang pa rin sila pagdating sa hatian ng kita. At ang masaklap, hindi pa agad magkakapera mga idols natin dahil kailangan munang bayaran ang lahat ng investment ng agency sa kanila. Gaya ng training, food, costumes, albums, music video production, etc. Kaya kahit na sikat na at mukhang yayamanin, taghirap pa pala. Madalas kulang pa ang kita nila. Paano naman kung hindi sumikat? Di good my career, hello factory.
Nakakayamot pa ang kontrata, mas maigpit pa sa sakal ng bagong kasal. Yung tipong bawal magka-jowa, bawal umiyak, baka maburang mukha. Bawal gumamit ng cellphone, bawal ang controversial na opinyon. At kung pwede lang, bawal huminga hanggat pangu pa ang ilong. Halos pag-aari sila ng fans at agency, kahit hairstyle at social media posts kinokontrol. Kung mabisto silang may jowa, kailangan nila mag-public apology o may mas matinding parusa na naghihintay sa kanila. Itinuturing silang asset ng kumpanya, hindi tao. Ganyan ang labanan. At syempre, hindi mawawala ang look. Gusto mo bang maging idol? Aba, kailangan may double eyelid, Villain Joe, kutis na parang filter, at katawan na mala iba na alawi. Kung hindi pa sila kagandahan, ireretoke muna. Tapos babayaran rin nila yung ginastos kung sakaling kumikita na sila. Dapat lagi silang maayos tingnan, mukhang bagong ligo, friendly, cute, at hindi pwedeng i-show ang stress o pagod sa kamera. Kung sa love life naman ang pag-uusapan, sorry na lang sila, idol ka eh. Dapat hindi malalaman sa publiko na may jowa sila kung meron man. Magwawala ang mga lukaret nilang fans kasi feeling nila, jowa nila ang idol nila. Kung sakali mabuking kang may jowa, ayan na, lagot sa mga fans. May fans na maninira ng album, magtatapon ng poster, hindi lalabas ng kwarto at magko-comment ng bitraya sa social media. At eto pa, meron pa mga obsessed na fans. Yung mga stalker na kung makasunod sa idol, akala mo NBI. May tumatawag pa sa personal number nila kahit madaling araw. Yung iba mas malala pa dyan. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka nakakalungkot, maraming idol ang bumibigay mentally. Yung mga ngiti nila sa camera, minsan pala takip lang ng anxiety, depression at trauma. Ilan na nga sa kanila ang pumanaw dahil sa sobrang pressure. Noong 2017, si Kim Jong-un ng Shinee pumanaw umano dahil sa malubhang depression. Sumunod ang pagpanaw ni Sulli at Guhara, mga batang ex-idols na biktima ng cyberbullying and unforgiving media spotlight. Ipinapakita nila sa kultura na ito ay sobrang toxic yung pressure. Kahit maliit nilang pagkakamali, binabanatan sila ng netizens, media at ang matatapang puno ng mga social media trolls. Dahilan ito ng depression. At kapag hindi na nila kinaya, wala na. Mas gugustuhin na nilang mamahinga ng tuluyan. Ang mundo ng K-pop at K-drama ay nakakahumaling, pero maskara lang ang nakikita natin. Sa likod ng kamera, emotional na stress, walang humpay na trabaho, contract slavery, cyberbullying, eating disorder, privacy invasion, lahat ng yan nag-aambang sa madilim na bahagi ng mga buhay ng ating mga hinahangaan. Hindi masama ang maging fan, pero sana huwag tayo maging toxic fan. Sila rin tao lang, di sila robot na program para laging ngumiti at magsarangheyo kahit na hingal kabayo. So yun, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa channel ng Tito John's TV. Anyong mga opa at uni. Shout out kina Jennifer Del Pozo from Jeddah, Phil Short from Isabela, Carlo Halyador, Marcelino Cardenas at Reynante Bartolaba, Jonel Padilla from Quezon, Color Mix TV from Saudi, Jaika Seal TV from Surigao, Macbeth 93 Wins ng Surigao, Bernie Sugungan from Bukidnon, Jobel 72, Alvin Antalan ng Catanduanes, Frank Cabanero, Edgar Piring ng Guam, Venus Rivero from Iloilo, sa malapit ng mga anak na si Lisa De Soto, sana kasintang ka dyan ni Kay Soto paglabas, Milbert Galapon ng Tondo, sa magpapainom na si Alice Apostol, happy birthday. Kay Madam Antonia Limosnero, maraming salamat po sa panonood dyan sa San Mateo, Rizal. Hanggang sa muli.